Maligayang pagbabalik, Dennis Trillo and Jeneline Mercado. Welcome again to GMA Integrated News Interviews. This time, magkasama na kayo. Anong pakiramdam na muli kayong nagsama? Masaya, syempre, na makatrabaho ko ulit yung asawa ko. Dahil first movie namin to bilang mag-asawa na talaga. And yung last na ginawa namin ay pelikula na pinamagat ang Rosario, napakaseryosong... medyo matagal na yung mga 10 years na yun, ate. 10 years na. Pero sabi mo nga, di ba, yung last na umupo ka dito, Jen, sabi mo nga, minamanifest mo, ang next na makakatrabaho mo, sana. Naalala ko pa yun. Ang iyong asawa naman na si Dennis. So, nagkatotoo. Kasi napakatagal na rin yung huli ko nakasama si Dennis sa isang TV show. Tagal na rin. My faithful husband. I Can See You. I Can See You, parang ano lang, mini-series, 1 week lang ata siya. Nung pandemic yun. So, technically, this is your first project as married couple, as a married couple. Kamusta makatrabaho isa't isa na kasal na kayo? Sarap. Yung papasok ka sa trabaho na sabay kami. Ayun. Tapos bilang sanay naman na kaming makatrabaho yung isa't isa, dami na rin namin pinagdaanan na shows at movies. Nililook forward ko talaga na makasama siya sa isang project. Masarap yung pakiramdam kapag komportable ka dun sa katrabaho mo. Mas nagagawa mo ng mabuti yung mga kailangan mong gawin, yung mga eksena na kailangan mong gawin, na pag-uusapan nyo kung paano nyo aatakihin yung eksena, pinag-uusapan nyo kung paano mapapaganda yung mga eksenang gagawin together. Actually, yun nga yung tanong ko eh. Hindi ba mas awkward dahil mag-asawa kayo? Parang pag nasa set kayo ng isang pelikula, let's say, or teleserye, na kayong dalawa yung magka-eksena, hindi ba awkward yun? Kasi mag-asawa kayo, magkasama kayo sa bahay, tapos iba yung character ninyo pag nasa set kayo. Hindi naman. Mas komportable na kasi kami ngayon eh. Like, pagka may mga eksena na gusto namin talagang pag-usapan kung ano yung mga gagawin namin sa scenes, na pag-uusapan namin ng Walang wall. Kahit ano, pwede mo nung sabihin. Hindi na kami masasaktan eh. Kumbaga parang wala nang ma-offend. Kilala na namin yung isa't isa. So, magbigay kami ng advice sa isa't isa, okay lang. So, yun yung advantage pala. Pag real-life couple talaga, yung magkasama sa isang project. Like this one, kasi rom-com siya. At syempre, alam naman natin, Jen, pag sinabing rom-com, ikaw yan. Naku. The queen of rom-com movie. How does it feel na magbabalik ka sa ganitong genre ng pelikula? Na-miss ko to, yung ganitong klaseng genre. Huli ako nakagawa ng pelikula na ganito, medyo matagal-tagal na rin. So, na-excite talaga ako nung nalaman ko na nung nabasa ko yung script at nalaman ko na kasama ko pa si Dennis, talagang excited akong gawin tong pelikula na to. Kasi bukod sa ang gaan niya, ang daming makaka-relate, ito yung pinaka-komportable ako eh, yung romantic comedy. Pero Dennis, first time mo ba gumawa ng rom-com? Na pelikula ha? Hindi madalas. Kasi parang yung mga recent movies mo, it's either drama, on the job, parang medyo seryoso yung theme. Nitong mga huli, napapalinya ako sa mga dark na characters, mabibigat na storyline, heavy drama, puro mga ganun. Pero ngayon, napaka-refreshing, nakakapanibago dahil magaan naman itong mapapanood nila. Siguro yung last rom-com ko na ginawa, mga 10 years ago din. Ano po? Yung bakit lahat ng gwapo may boyfriend. Yun. Kasama namin si Paolo Ballesteros at si Ann Curtis naman. So medyo matagal na rin talaga. Medyo at yun matagal nga, na. parang maninibago ba yung audience? Because coming from Green Bones, which is, alam naman natin, blockbuster film ng Metro Manila Film Festival, may added pressure ba sa'yo now you're doing a rom-com naman na sabi mo nga, syempre drama king ka. Tapos dito, medyo magpapakilig at magpapatawa ka. May kaakibat ba na pressure sa'yo yun? Siguro, parang normal lang para sa akin or para sa amin na may makaramdam ng pressure, lalo na meron ka isang malaking proyekto na hindi mo alam kung paano tatangkilikin ng mga manonood. Pero syempre, kami naman dito naniniwala sa project at talagang ginawa namin lahat para mapaganda yung pelikula, para alam mo yun, matangkilik talaga nila ng gusto. Galing din to sa Reddit. Kung bibigyan kayo ng full creative control, anong dream project ang gusto nyong gawin na
kasama? Aside dito sa rom-com, Siyempre, yung hindi pa namin nagagawa, mag-asawa. Siguro kung magkakaroon kami ng chance na mag-produce o gumawa ng sariling naming kwento, yung medyo dark na psycho parang thriller. Rodora X, gano'n. Bala ganon, oo. Mahilig kami pareho sa horror eh. So siguro maganda na Yun yung makagawa pinaka-bonding namin eh, pagka wala kami gina. Horror film talaga palagi yan, or psycho thriller na film. Dark, mga dark na mga... Nasa mo naman gumawa ng ganong Hindi pelikula, pa nga Jen? eh, kaya gusto sana namin, pagka nagkaroon ng chance. Calling GMA Pictures. Direct Zig Dulay. Murder mystery, yung mga ganon. Oo.